Sa pag-aalaga ng tilapia sa ating palaisdaan, ito po yung mga hakbang na dapat nating isaalang-alang sa paghahanda ng ating palaisdaan. Una, patuyuin po natin ang ating palaisdaan. Pangalawa, lasunin ang ating palaisdaan. Pangatlo, hayaan po nating mabilad sa araw hanggang magbitak. Pang-apat, magpapasok na po tayo ng tubig. Pang-lima, habang nagpapapasok po ng tubig, maaari na din po nating isabay ang paglalagay ng abono. Pang-anim, kapag naobserbahan na po natin na kulay berde na po ang tubig sa ating palaisdaan, ay maaari na po nating i-stock ang ating similya sa ating palaisdaan. Sa pag-alaga po ng tilapia sa ating palaisdaan, ito po yung mga hakbang na dapat nating isaalang-alang sa paghahanda ng ating palaisdaan. Una, patuyuin po natin ang ating palaisdaan para maalis yung mga dati ng stock or yung mga old stock at yung iba pang mga isda na hindi na kinakailangan. Pangalawa, lasunin natin ang ating palaisdaan. Ginagawa natin ito para puksain yung mga predator. Maaari tayong gumamit ng ammonium sulfate plus lime or yung pang tinatawag nating apog. Application rate na ginagamit natin ay 200 kg per hectare na ammonium sulfate plus 200 kg per hectare na lime or yung 1:1 ratio. Ito pong ammonium sulfate at lime, double purpose po ito. Una, para nga po puksain yung ating predator, and pangalawa, para na rin po ma-neutralize yung acidity ng ating soil. Pagkaraan po ng 1 hanggang 2 araw ng paglaso ng ating palaisdaan, maaari na po natin itong hugasan sa pamamagitan ng pagpapapasok at paglabas ng bagong tubig. Hayaan po natin itong mabilad sa araw para po magbitak, para po sumingaw yung mga toxic gases, and para na rin po maikondisyon muli yung lupa ng ating palaisdaan. Pag nagbitak na po yung ating lupa sa ating palaisdaan, maaari na po ulit tayong magpapasok ng tubig. Ang tubig po na ating i-maintain ay 1 meter depth. Bago natin patubigan ng ating palaisdaan, kailangan nating lagyan ng pirong screen ang water inlet at outlet para wag makapasok ang mapaminsalang isda at wag ding makatakas yung ating alagang tilapia. Habang nagpapapasok po tayo ng tubig, maaari na rin po nating isabay yung paglalagay ng abono. Meron po tayong 2 klase ng abono. Ito po yung inorganic at organic fertilizer. Ang application rate po na gagamitin natin sa organic ay 1,000 to 2,000 kilograms per hectare at sa inorganic naman po ay 100 to 200 kilograms per hectare. Bakit po tayo nag-aabono ng ating palaisdaan? Ay para po tumubo yung natural food sa tubig at lalo na kung tayo ay hindi kaagad magpapakain kapag tayo nag-stock, meron na po kaagad kakainin yung ating similya. At kapag naobserbahan na po natin na nag-green na po yung ating tubig, pagkaraan po ng ilang araw ng ating pag-aabono, maaari na po tayong mag-stock ng similya. Ang pag-stock po ng similya ay ginagawa natin yan early in the morning po or late in the afternoon kung saan malamig ang panahon. Bago po natin pakawalan yung similya sa fish pan, kailangan po muna natin itong i-acclimatize ng 15 to 20 minutes hanggang magkapareho na po yung temperatura ng tubig sa loob ng plastic at sa palaisdaan. Dahan-dahan po nating ibuhos yung ating similya sa palaisdaan. Sa ating pong pag-i-stock ng similya, meron po tayong uri ng pag-aalaga at dami ng similya na ating i-stock sa palaisdaan. Kapag ito ay extensive, ay 1 to 2 pieces per square meter. Pag semi-intensive, 3 to 5 pieces per square meter.
At pag intensive naman po ay 6 pieces pataas per square meter. Ito rin po yung mga palagian nating dapat gawin at sundin pagkaraan po nating i-stock yung ating palaisdaan. Una, kailangan po nating mag-side dressing or yung pong paglalagay ng abono monthly or weekly. So, meron po tayong application rate na 200 kilograms per hectare. Pangalawa po ay yung pong pagpapakain. At pangatlo po, kailangan din po nating i-maintain yung ating palaisdaan. Kailangan din po nating linisin ang ating palaisdaan. Putulin po natin or alisin yung mga damo sapagkat maaari po itong pamahayan ng mga ahas. At nakakasagabal din po ito sa pag-aani ng ating tilapia. Pang-apat din po ay kailangan nating i-monitor palagian ang kalidad ng ating tubig sa palaisdaan. At ang panghuli, yun nga po yung ating record keeping. Kailangan po nating i-record lahat ng ating maoobserbahan sa ating palaisdaan. So, maaari po, yun nga po yung water quality parameters, yung pong mga namamatay. Kailangan din po nating i-record yung mga nagastos na natin sa ating palaisdaan, yung mga inputs katulad ng fertilizer, feeds, etc. So, para po ma-compare natin yung ating record dun sa ating mga previous na pag-aalaga ng ating tilapia. At pagkaraan naman po ng 4 hanggang 5 buwan ng ating pag-aalaga, maaari na po nating anihin yung ating alagang tilapia. Meron po tayong 2 klase ng pag-aani. So, una po yung partial harvest at yung pong total harvest. Sa partial harvest, ito po yung lalambatin po muna natin yung ating alagang isda. And then, kapag nalambat na po natin lahat, doon na po natin pwedeng i-drain or complete harvest yung ating alagang isda.